Mga kapatid, marami sa atin ang gagawin ang lahat para sa pamilya. Mga magulang na halos patayin ang sarili para lamang mabuhay ang mga anak. Mga magulang na iiwan ang bansa upang magtrabaho sa ibang bansa para lang sa pamilya. Ipagtatanggol natin ang karapatan ng pamilya, ang karangalan at ang magandang pangalan ng pamilya. That's how we are towards our family. We do everything for the family. Pero kung minsan, wala sa lugar yung ganoong pananaw. Dahil sa pamilya, magnanakaw. Para sa pamilya, ay magsisinungaling. Para sa pamilya, gagawin ang baluktot. Bagamat mabigat, sinasabi natin, mabigat ang dugo kaysa sa tubig. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang sinasabi naman sa atin ni Jesus, mas mabigat ang kalooban ng Diyos kaysa sa dugo. You know, this gospel has always been a source of misunderstanding for many. It looks like Jesus rejected his own mother or ignored his own family. It looks like Jesus disrespected his mother or did not show love towards his mother. That is not true. We know very well how much Jesus loves his mother. Kaya lang, nais na baguhin ni Jesus ang pananaw ng kanyang mga alagad at bigyan sila ng encouragement. Para sa Panginoon, bagamat matimbang ang dugo kaysa sa tubig, para sa Panginoon, mas mabigat ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At yan ay beneficial sa ating lahat. Sino ba dito ang makapagsasabing kadugo niya si Jesus? Una, hindi naman tayo Hudyo. Ibang dugo ang nananalaytay sa ating mga ugat. Pero, ibig ba sabihin, sa harap ng Panginoon, wala tayong kwenta? Hindi. Yun nga ang punto ni Jesus Para sa Panginoon, hindi dugo ang mabigat, kundi ang pananampalataya. Hindi dugo ang importante, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dito, tayong lahat ay may kakayanan. We may not be blood-related to Jesus, but if we do the will of God, if we follow God's will, if we live according to the will of God, then we can be considered Jesus' family. Tandaan natin yan. Kapamilya tayo ni Jesus, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Amen.